Matapos ang pinakamahabang malawakang internet blackout sa makabagong kasaysayan, unti-unti nang nakakabalik online ang mga Iranian, bagamat mabagal at hindi pa buo ang koneksyon. May manalaking palatandaan pa rin ng mga restriksyon ng rehimen. Pinutol ng Islamic Republic ang internet 3 buwan ang nakalipas matapos ang unang mga pag-atake ng US at Israel noong huling bahagi ng Pebrero. Narito ang tagapagsalita ng Iran na inaanunsyo ang pagbabalik ng internet access. Matapos ang ilang pagpupulong, nagpasya ang punong tanggapan na buksan muli ang internet. Kahapon, ipinasa ang utos ng Pangulo sa Ministeryo ng Komunikasyon. Umaasa kaming agad naming maibabalik ang mga lehitimong karapatan nito sa mga tao sa mga susunod na araw. May ilang Iranian na positibo ang tingin sa hakbang ng gobyerno, pero may nagsasabing posibleng magdulot ito ng mas mahigpit na restriksyon at kontrol kaysa dati bago ang blackout. Narito ang ilang mga reaksyon. Ito ay 100% positibo ito. Nais ng online market na maibalik ang dati nitong sigla. Pero ang ganitong panlipunang pag-uusig na paulit-ulit na nangyayari ay malaki ang pinsala sa mga online na negosyo. Malaki ang pagdepende ng mga negosyo sa internet. At sa bawat pagkakataon, lalong pinapahirap ng mga restriksyon na ito ang buhay nila. Masaya ako na maibabalik ang internet at magiging normal na ang mga negosyo. Dati, ako may online shop at nagbenta ng produkto. Malaking tulong ito sa amin. Ang problema lang ay sensura. Kung may tamang solusyon dito, masusolusyonan ang maraming issue. Kasama natin ngayon si Nigar Mostahedi, mamamahayag sa Iran International at host ng Eye for Iran podcast para sa karagdagang impormasyon. Nigar, dapat noon pa ginawa ito pero gusto kong malaman bakit na yun nila ginagawa. Ibig bang sabihin nito na kumbinsido na ang rehimen na tapos na ang digmaan? Hindi ko iniisip yon. Kamakailan lang, gumagawa ako ng ulat tungkol sa internet bago nila ito buksan. Nakausap ko ang Iranian cybersecurity expert na si Amin Slavati. At ayon sa kanya, taliwas sa sinasabi ng ibang eksperto, naniniwala siya na ang ganitong kumpletong internet blackout at shutdown ay hindi magtatagal magpakailanman dahil hindi ito kayang sustentuhan ng ekonomiya ng Iran. Sa paggawa nito, naapektuhan din ang rehimeng Iranian. Dapat mo ring tignan ang kulturang aspeto ng lipunang Iranian. Hindi mo pwedeng, magkaroon ng isang lipunan na lubos na umaasa at konektado sa internet, tapos bigla mo lang itong aalisin. Alam mo, iba ang Iran sa North Korea pagdating sa kultura ng lipunan. Kaya malakas ang pagtutol doon. Kaya siguro natatakot din sila. Sa kabila nito, mukhang gumagalaw sila papunta sa mas istilong Chino na mga restriksyon sa internet. Kamakailan lang, sinabi ng dating pinuno ng state broadcaster ng Iran na nadaangkat sila ng mga kadamitang galing Sina para gawin ang sarili nilang bersyon ng internet. Katulad ng nakita natin sa Sina pagdating sa lalawigan ng mga Muslim Uyghur. May takot bang gamitin ng rehimen ang pagpapanumbalik ng internet para subaybayan at supilin ang mga nagpo-post laban sa Republikang Islamiko? Oo, sigurado. Ginagawa na nila yon dati at mapapatuloy pa rin. Muli, marami silang kagamitan at AI na teknolohiya na galing sa China na nagbibigay daan sa kanila para gawin mismo ang bagay na yon. Sa ganitong bagong bersyon ng internet, marami pa ring limitasyon. Pwede silang magbukas ng Gmail at iba pa. Pwedeng payagan ng rehimen ang balitang Ruso na kapakipakinabang sa kanila, pero sa usaping ekonomiya, kinailangan nilang buksan ang internet. Konektado ito sa panalalape at maraming bahagya ng lipunan. Hindi na kayang mapatuloy ng ganito ang rehimen ng Iran. At maaari silang gumalik sa paggawa ng isa pang ganap na shutdown at blackout kapag naramdaman nilang kinakailangan ito. Kaya sa tingin ko, dapat nang maghanda ang mundo at kumilos. Kahit sa teknolohiyang direct-to-cell. Nalaman namin sa Iran International na nag-usap sina Elon Musk at gobyerno ng US para tumulong sa mga Iranian gamit ang teknolohiya para manatiling konektado. Pero si Elon Musk sa kasamang palad, nagkaroon ng ilang issue sa pananalape at ito ang naging dahilan kung bakit hindi ito natuloy. Ito ang padron na patuloy na ginagamit ng rehimen ng Iran. Kaya kapag nagkaroon ng bagong crackdown or massacre na tiyak mangyayari at tuloy ang araw-araw na pagbitay, huwag nating kalimutan na gagawin nila ito. Kaya kailangan maganda ang mundo kung paano nila matutulungan ang mga mamamayan ng Iran. Hindi rin naging maayos ang kilos na ito mula sa Iran. Nagkaroon ng pampublikong pagtatalo sa pagitan ng IRGC at Pangulong Pezeshkian tungkol sa pagbabalik ng internet.
Paano natin ito dapat intindihin? May totoong alitan ba rito o palabas lang ito ng politika sa loob ng rehimen? Sa tingin ko, halo yan ng dalawa. Laging may palabas na pampolitika sa rehimen ng Iran, ngunit na yon ay mas malalim ang mga panloob na pagkakabahabahagi at paksyon, lalo na sa gitna ng kasalukuyang mga pag-uusap. Ang mga hardliner ay gumagawa ng kabaliktarang pahayag sa sinasabi ni Pezesh Pezeshkian, Adolfo Chi o Galibaf. Ang tanong na yan ay bumabalik sa parehong pangunahing tanong. Sino ba talaga ang namumuno ngayon sa Iran? Sa kasamaang palad, walang malinaw na sagot kaya mahirap malaman ang totoong nangyayari. Magkakaroon ba ng kasunduang pipirmahan? Sa tingin ko, hindi pa ngayon. O talagang maraming malalaking tanong tungkol sa mga nangyayari. Ni Gorbos Tahedi, ikinagagalap namin makasama ka dito sa I-24 News English. Maraming salamat. Ikinagagalak ko rin